Punta tayo Hagonoy. Hindi ko alam kung anong trip ang gagawin ko dito, pero bahala na. Sa wakas, nakay na din. Sky's beautiful and so are you. I wanna make Maraming bilihan ng mga seafood doon eh. Matataba po yan? Mataba po sa Mentilla. Tangkad. By the way, Ben Diesel ang Hagonoy. Ba, bindisi. Oo. So, ano? Huwag ka nang manginin, nangihilig ka. so I can do a dance and make us both forget. Only to start it up and play it out again. It's like a Maglaway kayo. oh, there's a line and there's a fun fighting hard to be the better part of me, the better part of me. The slow day to come and the night will unfold. I never thought that I would be traveling this road. Malolos, 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 Bulacan. Sinusundan ko lang itong puting Raptor na kakalabas lang natin ng kasa. Practice lang. Pero hindi Raptor, hindi Ranger ang pangarap nating pick up, mga first timers, kundi Hilux na blue. Hilux na blue. Hilux na blue. Tiwala kayo. Dadating ang panahon, maglalabas tayo sa Toyota ng kulay asul na Hilux na 4x4. Itagaan nyo yun sa bato, mga first timers. Ngayong araw na to, ngayong date na to, ito ang araw na official kong sinasabi dito sa internet na magkakaroon tayo ng 4x4 na kulay asul na Toyota Hilux. In this world I'll be right by your side with arms, even if you don't want. Okay, welcome back to another van life episode. Aba, matagal-tagal kong hindi nasabi ang van life episode na yan kasi ang dami nating mga kaganapan na medyo walang kinalaman sa ating pagkakamping dahil nga na-busy na nga ang inyong boy first time. Pero sabi ko nga, love natin ang pagkakamping, love natin si Watod, na hindi natin makayanan na lumipas ang mga linggo na hindi ko siya nakakasama. Kaya ngayong araw na nandito ako sa Bulacan ngayon, by the way, yung mga camping box na binibenta ko sa Boy P Outdoor ay available na ulit. Dumating na ulit yung ating mga stocks. Kasi maraming salamat kay Lord kasi unang subok na naubos lahat. Kaya sa lahat ng mga bumili ng mga camping box ay maraming salamat sa suporta ninyo. At yung Boy P Outdoor na yan ang magbibigay sa atin ng pambili ng asul na Toyota Hilux. So God, nararamdaman ko na naman. Ito na naman ako. Alam niyo yun, meron ako dating kapangyarihan, mga first timers, na hinahawakan ko, pinaniniwalaan ko at kiniklaim ko na yung isang bagay na wala pa siya sa mga kamay ko. Pero kiniklaim ko na meron ako nun. At magiging akin yun, mapapasa kamay ko yun. Inaantay ko lang yung tamang panahon. Yan ang tinatawag na law of attraction. Kumbaga, meron ka agad pananalig kahit wala pa sa'yo. Nananalig ka na agad na in time, dadating yung araw na gigising ka, pupunta ka sa isang kasa at bibilin mo yung gustong gusto mong sasakyan na magkaroon. Hindi sa mabilisang paraan, hindi sa pabigla-biglang desisyon, kundi hahayaan mo yung panahon na yun ang maglaro ng faith mo para daling ka doon sa sitwasyon na kaya mo nang bilhin o kaya mo nang magkaroon ng bagay na pinapangarap mo. So yung Toyota Hilux na yan na pangarap ko in time na set up natin yan ng magandang pang camping ay hindi yan ngayon, mga first timers. Hindi yan ngayon. Isa lang yan sa inspirasyon ko kasi nagpupursige na naman ako. Bumalik na naman yung apoy ko ngayon sa pagpupursige sa buhay.
mahabang kwentuhan yan, pero in time ikikwento ko sa inyo yan. Pero ngayong araw, alas 11 ng tanghali, nasa Malolos, Bulacan ulit tayo. Lalabas muna ako kasama si Watod kasi nasa Vizcaya ako. Namimiss ko yung camper van talaga. Namimiss ko yung camper van. Namimiss ko yung buhay na alam mo yun, nagsustroll lang kami dalawa. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mag-camping, pero yung feeling ba na kasama ko palagi itong camper van, yun yung namimiss ko. Kasi kahit na ganito kaliit ang ating sasakyan, kahit na mayroon tayong pangarap na iba na mas matinding sasakyan kaysa dito, eh mahal na mahal ko tong Suzuki Every Wagon natin na si Watod. So kung in time mahawakan na natin yung ating dream truck na gagamitin natin sa mga camping natin in time, eh hindi ko bibitawan si Watod. I-keep ko to para as a remembrance ng ating mga memories ba. Actually, wala talaga akong kaplano-plano kung saan pupunta. Sabi ko, mag-iikot-ikot lang ako, i-drive ko lang si Watod. Pero sabi ko, why not punta ako ulit ng Hagonoy, Bulacan. Dito yan, mga karagatan yan, lugar ng ating kaibigan na si Lasadik. Punta tayo Hagonoy. Hindi ko alam kung anong trip ang gagawin ko dito, pero bahala na. Sana hindi baha. Ay, wait lang! May talaba kaya ngayon doon? Maraming bilihan ng mga seafood doon eh. Malalaki pa naman mga tahong doon. Talaba, tahong. Mag-random gala lang tayo. Kung may talaba, bili tayong talaba. Kung may tahong at walang talaba, ay di bibili tayo ng tahong. Kasi malalaki yung mga tahong sa ano. Malalaki. Sige, talaba mission muna tayo. Bagay ka na lang dito sa vlog ko. Nice beauty ko. Wala akong dalang sticker. Sige. Oo, shoutout na sa'yo bro ha. Ayun, may first timer din dito sa likuran no. Akala ko mga dilim. Maliwanag naman pala. Akala ko paulan. Alamin ko lang pala. Ayan. Matataba po yan? Ako matataba. Matataba pa po sa mentenda. May malinis na po ba nito? Pag po yan malinis, mamamatay. Ah, mamamatay. So pwede siyang ihawin ng Ako ganyan. Pwede siyang rekta na no? medyo malinis na. Oy! Then nalaglag. Ay, dadagdag po natin ang sa ibabaw. Ayan. Ayan, para malaki. Kilala niyo po yung vlogger dito ng isa, taga Hagonoy? Ano pangalan? Si Lasadik. Kilala niyo si Lasadik? Oh, shoutout Lasadik. Kaibigan ko yan, si Lasadik. Anak ko eh. Ah, kamag-anak mo si Lasadik? Ano yun? Hari yan ng Hagonoy. Nasa Pangasinan yata si Lasadik ngayon. Ang katangkat ng mga tricycle dito no? Kasi bahain. Para nakakadaan sila. Yung mga tricycle no, parang ano sila? Parang ano ba yun? Parang ipis na nandidiri. Saka po ipis. Ganun yung itsura no? Ay no? Ang tatangkad. Oh. Ang susi ko. So sabi nila ate, hindi rin daw pwedeng tumambay sa mga tabi-tabi kasi nga mahigpit ang barangay. Tapos dito naman sa kabila, baha daw. So hindi na tayo makakatawid. So negative. Ate, maraming salamat po. Apa, sige po. Yun ang literal na live selling. Di, meron akong isang spot nga na alam. Napuntahan ko yun dati. Malawak na lupain yun. Sigurado, makakapag-day camp tayo doon. Since random naman itong ginagawa natin, eh, mangyari ang dapat mangyari. Wait lang, baka one way at mahuli ako. Ayun, ayun, may ano. Pag mga one way kasi, medyo nag-aalangan ako sa ganyan. Sinisigurado ko muna na meron akong binubuntutan para meron akong sisisihin kapag nahuli kami. Eh kasi siya, una-una eh. Sumunod lang naman ako eh. Mali.
By the way, Ben Diesel ng Hagunoy. Ba, Vin Diesel? Oo. Oo nga no. Angas. Lupit. Ayan. Yung mga nakakwentuhan ko dito habang ako'y nagpapalipad ng drone. Mga sir, wala akong sticker. Naubos na. Shoutout na lang sa inyo dyan. Nakakota ka na. Di pa. Nasaan ba ang mga magulang mo? Wala sa amin. Anong gusto mong maging paglaki? Pulis. Pulis. Huwag mo ako huliin pag pulis ka na ha. Oo. Sabi ko, tropa ka to. Dahil pag ikaw lumaki at nakita ko ditong humihingi pa rin dito, isusumbong kita sa'yo. Huhulihin mo yung sarili mo. Mababait din naman sila. Tinatanong ko kasi kung yung lugar na to na kinakatungtungan namin ngayon is inaabot ng baha. Kapag may bagyo-bagyo na, doon na daw talaga inaabot. Pero yung talagang lumulubog daw talaga na kahit hindi umuulan. Dito sa Hagonoy, kahit na hindi umulan, may mga times talaga dito na umaangat talaga ang tubig at bumabaha. According to my own research, hindi. Nung nasa Britannia group of islands kami noon, sa Mindanao yun eh. Surigao, ay doon ko nalaman na ang Hagonoy ay isa siyang halaman. So malamang may kwento about halamang Hagonoy itong lugar na to. Kasi Hagonoy na. Pabili po. Meron po kayong ano, sukang maliit lang po na paumbong. Ito po. Salamat po. Huling? Wala? Sa kabila po? O sige. Hi bro! Sticker para sa kotse ko. Teka lang, check ko lang kung meron ako pa akong sticker bro. Ay sana meron pa. Ay ayan, swerte. Sama ka sa vlog ko. Ayan. Meron pa pala ako isa dito. Napanood ko na lahat ng video. Maraming sa sa... motovlog hanggang nung nagsimula ka mag-camping. Nung ginagawa mo pa lang si ano, Protod. Napanood ko na lahat. Shoutout pala sa misis ko, Maris. Oh, Mrs. Marie, shoutout po. Grabe. Napapanood ko kayo nila Direk Gino sa kanya. Ano? Huwag ka nang manginin, nanginginig ka. Nice meeting you bro. Kamusta mo ako sa misis mo? Ha? Thank you. Thank you bro, thank you. Salamat. Okay, let's go. Naaalala ko pa naman. Ito yun. Fish pond dito na malaki. Na pinagfishingan namin dati. Na pwede tayong mag-park and camp doon. Day camp. Let's go. Sarado na. Nakakadaan kaya dito. Tao po. Oh my God, sarado na nga. Wala na, sarado na siya. So yung lugar matagal nang sarado. School of Fish pala. School of Fish Pond kung tawagin. Hindi ko alam kung kailan siya nagsara. Pero hindi ko alam kung mayroon pa bang ibang spot dito na pwede natin pag-campingan. Took me by surprise. I did not see it coming. Ay! May nakabarang. Ayun, nakita ko sa kabila. Okay. Sayang, ang ganda sana. The darkness fled from something. Salamat. Hanap lang ako doon sa dulo. Mo awayin. Hindi kita na-away. Awayin mo ko eh. Perfect spot. Hindi man siya kasing ganda ng mga pinagkakampingan natin. Pero ang importante kasi napapanood ko kung ano yung natititigan ko from afar. In fairness, yung hangin hindi amoy karagatan. Never wonder With matching tower on the side. if days like these last. Napag-aralan ko na kung paano i-set up to ng walang tumutulong sa akin. Bago talaga ako hihingi ng tulong, to the point na
hindi ko na talaga kaya. Pero pag kaya ko naman, talagang ipupush ko yan mag-isa. Side owning lang para mabilis ang bitbitan mamaya. Suka, aray ko. Garbage bag. Approach ko para mabilis na tayong magpabaga. Kahit na madumi ang talaba, kapag yan ay inihaw naman natin, bumubuka naman yan. Tapos yung loob naman yung kakainin natin. So all good. Laban. Mag-inarte pa ba ako? Trabahador dyan sa likuran. Sa kabila, meron din silang spot na kung saan nagka-camping-camping sila, nagluluto-luto sila, may mga hammock sila. Doon nila ako gusto patambayin. Kaso, dinadaanan ng malalaking truck. Tsaka ayoko makasagabal. Sabi ko, okay na ako dito. Hanggat maaari sana ayokong makita or makitaan nyo ako na meron akong plastic na gamit-gamit. Pero hindi maiwasan eh. So aalis tayo mamaya dito nang walang bakas ng basura dito o dumi na pinag-iwanan natin. Pag umulan to mamaya, nako, take camping in the rain to. My favorite ihawan. Altitude outdoor. Merong lalim siya. Tapos may butas dito magkabilaan na paghahangin man, nakakatulong siya magpabaga ba nung uling. Pwede ka mag-ihaw ng mababa. Pwede mo namang gamitin ito parang paa niya. Yan. Para mas mataas. Less chance na masunog yung mga inihaw. Kumbaga slow grilling ang mangyayari. Pahirapan simula nung nagkaroon ako ng ganito. Nabili ko lang tong torch to sa palengke ng Solano, Nueva Vizcaya. Halagang 200 pesos lang. Gumana yung aking buhay sa pagpapaningas o dingas kung tawagin. Pagpapabaga ba, pagpapaliyap ng mga apoy-apoy pag nagluluto. Kape lang ang laman ng tiyan ko, pero huwag kayong mag-alala kasi ako yung taong hindi agad-agad nasisiraan ng tiyan. Fresh ba? Kinilaw? Wala. Kumbaga matibay ang sikmura ni Boy First Time. Ang bilis bumuka. Sige, habang nag-iihaw magkakape tayo kahit na medyo may kainitan ng panahon. Pero hayaan ko lang. Medyo may lutong-luto, merong half cook lang nakakabuka. Depende. 100 pesos na talaba yan. Tayo lang ang kakain. Uy. Walang takot, diba? Maluto. Shoutout sa kapatid kong lalaki na si Jezreel. Aking kapatid ay kakauwi na ng bansa at alam niya kung ano niyang ireregalo niya sa kuya niya. Thank you, bro. No sugar yan. Para sa suka. Ito, pwedeng pang bread knife to pero
Ito na yung pangtungkab natin ng talaba. Testing. My God, ang sarap. Ano pa kaya may suka? Lasang kahoy. Yung kape. Kahoy baso natin eh. Wooden aroma ang tawag dyan. So ang ahas, nakain na din. Feeling ko naman nakatikim na ako ng sukang paumbong. Hindi ko lang alam na paumbong yan, pero sigurado yan. At kailangan ko makakuha ng sili. Huwag yung sili. Tiktikin natin yung CD para mas ramdam. Ayan. Masarap sana ito may paminta pa eh. Pero okay na yan. Ayan, nagbubuka. Ano sila? Nilagay ko na lahat para hindi na ako paisa-isa. Natatakam talaga kayo. Alam ko naglalaway kayo. Ang sarap ng suka. Tsaka yung suka, grabe. Sarap. Naalala ko dati nung ako'y maliit pa. 'Di ba sa Aklan ako nakatira? Sa Aklan, sa Kalibo, sa paligid-ligid ng Kalibo Aklan, puro karagatan. Tapos nakakabili kami dati ng ano ba, ng saan yung kutsilyo ko. Ang talaba ngayon medyo may kamahalan na, pero dati naabutan ko yan ng isang sako. Linisin ko yun mga. Isang sako halagang 50 pesos lang. Ganyan lang kamura dati ang talaba. Ngayon parang ginto na yung halaga eh. Ito nga kakarampot 100 pesos na agad eh. Maglaway kayo! May maliit na dragon na may inggit ngayon sa akin. Nagtatakam yun. Woo! Up! Oh my God. Sarap. Totoo pala yung gano'n, no? Na kung ano yung kinalakihan mo, kinamulatan mo o kinalakihan mo, tapos malalagay ka sa totoong realidad na galaw ng mundo. Tapos pag nasa edad ka na nakakaramdam ka na ng gusto mo na magpahinga, kung ano yung kinalakihan mo, sigurado yun ang babalikan mo. For example, lumaki ka ng probinsya, sarap. Kapunta ka ng Maynila, babalik at babalik ka ng probinsya kasi yun ang kinalakihan mong mundo. Hahanapin siya ng sistema mo pagdating ng panahon. For example ulit,
yung mga kamag-anak natin na nasa ibang bansa, rin nasa States. Lumaki sila dito, napunta ng States. Di ba sinasabi nila na pag nag-retire kami, uuwi na kami ng Pilipinas. So, yun yung realidad na babalik at babalik ka kung saan yung roots mo na tinatawag. God, nandito na ako sa stage na ganun na hinahanap ko na dito sa Luzon yung naging buhay ko sa Visayas, sa Aklan. Promise, kaya kong ubusin lahat to. Talaba plus kaping lasang kahoy. Ayos naman. The slow day become and the night will unfold. I never thought that I would be traveling this Teka lang, road. mag-hi ka muna sa mga first timers. Hello mga first timers! Nasa Pangasinan ka? Oo, natapat na ako. Kailan ako nandito? E di sa susunod ulitin natin. Ano talaga to? Sobrang random lang kung saan ako pwede mag-park. Kasi nga nahirapan, di ko rin kasi kabisado yung Hagonoy. Tignan mo yung likuran ko, oh, with matching truck. May nagagawa. Oo, pero dito sa likuran ko maganda. Mag-enjoy ka lang dyan bro sa Pangasinan. Pagbalik ko o kung kailan man, mag-camping tayo ulit dito. Sige. Ikaw ang nakakaalam kung saan dito yung magandang spot eh. Sige. O sige, ayan o. O sige, bye-bye. Bye-bye. Okay, pack up na tayo. In this world I'll be Pasura na to. Tabahay mo na tayo sa bahay. side with on. Even if you don't want me, wrote your name in my heart. Clear. Walang naiwan. Walang iwang bakas ng basura. Let's go. Sabi nag-Burmans na pala. Magpapasko na. Mabilis lang ang panahon. Dito ba naman sa atin sa Pilipinas, kapag sinabing Burmans, Pasko na talaga. Pumasok lang ang Burmans, kahit ilang buwan pa yan bago mag-December 25, nagsisimula na tayo mag-celebrate at sa pagsalubong ng ng Kapaskuhan. So the spirit of Christmas is everywhere. Dahil Burmans na at mauuso ang wish na naman ito. Ayan, uunahan ko na wish ko sa ating lahat na itong mga natitirang mga buwan sa atin ngayon 2024 ay ma-boost ba, no? Ma-boost yung pagpapala at yung mga magagandang mga mangyayari sa atin sa taong itong 2024. Hindi pa naman tapos ang 2024, ilang buwan pa ang lilipas. Marami pang pwedeng mangyaring maganda sa mga buhay-buhay natin. So, wini-wish ko para sa ating lahat, magandang mangyayari ngayong patapos na ang ating 2024. Maging masaya ang mga hindi masaya, no? Gumaan ang dibdib ng mga taong may kabigatang dalahin sa kanilang mga puso. At yun, umapaw ang pagpapala sa ating lahat. Okay, dito na magtatapos yung vlog natin. Maraming salamat mga first timers sa pagsama na pag-spend ko ng napakasimpleng paraan ng pagtanggal ko ng stress sa katawan. Naway napakalma ko at napasarap ko ang inyong pag-release sa inyong pagtulog. Magkita na lang ulit tayo sa next natin upload. Live is good dito sa Hagonoy, sa Baombong, Payumbong, ay hindi, saan to? Hagonoy and my God, saan nga ba to? Paombong. Ayun, mula dito sa Paombong and Hagonoy, Bulacan. Good night sa inyong lahat. Magkita tayo sa next natin na upload.